Meron po akong gustong reaksyonan na isang pare. Siya po ay isang Romano-Katolikong pare. At kung matatandaan ninyo, meron pong signature campaign ang mga DDS ngayon. Yung Tay Kami Naman, kung saan ang goal nila ay makalikom sila ng 1 million signatures. Yun po ang pagkakaalam ko. Nung una, ang target nila ay 1 million signatures para daw hikayatin ang Supreme Court para maglabas ng ruling na pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas. Ngayon, porque hindi yata nila mamimit yung 1 million, binabaan na nila. 500,000 signatures na lang ang kanilang target. E di okay, syempre may mga pipirma dyan dahil meron naman po talagang supporters ang mga Duterte. Although, hindi na po kasing lakas nung dati. Tanggapin man nila yan o hindi. Halos kalahati na po ang nabawas sa mga sinasabing PDS o yung mga diehard Duterte supporters. What caught my attention ay itong pagpirma ng isang paring Katoliko. Okay lang sana kung siya ay ordinary citizen. Kanya-kanya po talaga yan ng paniniwala. Although, syempre, pagdating sa mga pare, meron naman tayong freedom of choice. At ang pinili ng paring ito ay pumirma doon sa signature campaign. Sabi po dito sa balitang nabasa ko, Roman Catholic priest, Reverend Father Crescenciano Siano Ubod, has drawn mixed reactions from netizens after he was seen signing the petition for the Tay Kami Naman Global Signature Campaign, which is being spearheaded by supporters of former President Rodrigo Roa Duterte. Sa akin nung una, okay lang. Kanya-kanya yan ng choice eh. Kung sa tingin ng parang ito ay naniniwala siya kay Duterte, edi so be it. But on second thought, pari ka eh, na kung ang mga miyembro ng Catholic faith tulad ko ay naniniwala sa ating Panginoon Diyos, lalo na siguro dapat ang mga pari. Dahil sila ay pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya at paglingkuran ang mga miyembro ng simbahang Katoliko. So parang nagkaroon ng conflict dito kay Father Ubod. Sabi kasi ni Father Siano Ubod, ang Tay Kami Naman Signature Campaign ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansang Pilipinas at sa ating konstitusyon dahil unconstitutional ang pagdakip ng ICC kay Digong. So ang pagpirma daw dun sa campaign nila ay pagpapakita ng pagmamahal sa bansa at sa ating konstitusyon. At naniniwala si Father Ubod na unconstitutional ang pagkakadakip kay former President Rodrigo Duterte. Yun ayon sa pananaw ni Father Siano Ubod. Basahin ko naman ang reaksyon ng Catholic Faith and Politics page dito sa Facebook. Sabi dito, Father Siano, binigyan ng bagong interpretasyon ang konstitusyon para kay Duterte. Talaga namang kahanga-hanga ang pananaw ni Father Siano na ang pagpirma sa Tay Kami Naman campaign ay ang rurok ng pagiging makabayan at pagmamahal sa bansa. Tila nakalimutan yata ng butihing pari na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nakaugat sa paghahanap ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan at hindi sa pagbuo ng barikada para protektahan ang isang individual mula sa pananagutan sa ilalim ng pandaigdigang batas na tayo rin naman ang kusang lumagda noon, which is true. So yung mga sinasabi ng mga DDS na wala naman daw jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, ang tanong, bakit pumirma ang Pilipinas doon diyan sa ICC at tayo ay naging miyembro? Kung ganoon naman pala ang kanilang pananaw, dapat noon pa man hindi na tayo pumirma. Sa bagay, nung time na pumirma ang Pilipinas sa ICC, naniniwala po ang Pilipinas sa mga panuntunan, sa mga batas ng ICC. Para nga naman kung may mga umaabusong mga world leaders na hindi kayang panagutin ng sarili nilang bansa, nandyan po ang ICC. The fact is, sa Pilipinas, hindi pwedeng dito litisin si Rodrigo Duterte dahil alam naman natin na ang Supreme Court ay hawak ng mga Duterte. Tingnan ninyo ang komposisyon ng Supreme Court. Halos lahat dyan
ay appointee ni former President. So ano ang aasahan ninyo sa magiging hatol nila kay Duterte? Hindi ba? Kaya yung mga biktima, kasama si former Senator Sonny Trillanes sa ICC nagdemanda. Kaya ngayon, lilitisin si Duterte sa ICC. At tayo, bilang miyembro noon, dapat tayong sumunod sa pandaigdigang batas. So ano ang kinukuda ng mga DDS ngayon na unconstitutional daw? Itong pagpayag na dalhin si Duterte sa ICC. At bakit ba kumalas si Digong sa ICC? Doon sa mga emosyon ang pinaaandar at ayaw alamin ng totoo, isipin ninyo, miyembro tayo ng ICC. Bakit kumalas si Digong sa ICC? Dahil natunugan niya na siya ay paiimbestigahan dahil sa kanyang war on drugs sa mga EJK na nangyari. So, para maiwasan na siya ay maimbestigahan at kasuhan, winidraw niya ang membership ng Pilipinas sa ICC. O hindi ba halatang halata? Bakit hindi maisip ng mga DDS yun? Alam kasi ni Rodrigo Duterte na may nagawa siyang krimen na para sa ICC ay crimes against humanity. Mabigat pong kaso yun. At kung dito na lang inamin ng gobyerno na libo-libo ang naging biktima ng EJK. So, paano malulusutan ni Digong yan? At paano nyo ipagpipilitan na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Ang hinahabol ng ICC ay yung mga krimen na nagawa ni Duterte at ng kanyang mga cohorts nung tayo ay miyembro pa ng ICC. Hindi kaya alam ng paring ito yung history ng kaso ni Digong sa ICC? Tuloy ko, nakakamangha rin ang kanyang legal expertise sa pagbansag na unconstitutional ang ginawa ng International Criminal Court. Mukhang kailangang paalalahanan ang ating madasaling Father Siano na mismong ang ating Korte Suprema sa kasong Pangilinan versus Cayetano ang nagpaliwanag na ang pag-alis ng Pilipinas sa Rome Statute ay hindi nagbubura sa obligasyon at jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng naganap noong tayo ay miyembro pa. Ang konstitusyon ay binuo upang protektahan ang buhay ng bawat Pilipino. Ito'y hindi ginawa para takasan ang mga aligasyon ng crimes against humanity. Habang nananawagan ng dasal para sa tagumpay ng pirmahan, tila nakaligtaan na ang bunga na dapat nating anihin bilang nasyon ay ang pagpapanagot sa mga nagkasala at ang paggalang sa rule of law. Ang pagtatago sa likod ng soberanya para iwasan ang investigasyon ay hindi pagtatanggol sa bansa, kundi pag-amin na tila may kinakatakutang harapin sa harap ng ebidensya. Kung tunay na walang itinatago, bakit kailangang dumaan sa signature campaign sa halip na patunayan ang kawalang sala sa harap ng korte? Totoo naman, di ba? Yan ang lagi natin sinasabi. Kung walang tinatago, kung alam mong ikaw ay walang kasalanan, bakit hindi mo harapin yan at depensaan ang sarili mo sa pamamagitan ng mga abogado nyo na ikaw ay walang ginawang mali? So okay, para sa akin, kung ito ang dahilan ni Father Ubod, paniniwala niya yon kahit na balog-balugtutin niya ang konstitusyon, ibigay na natin sa kanya yan. Meron nga tayong freedom of choice eh. Ang hindi ko lang matanggap na itong si Father Siano Ubod ay isang Roman Catholic priest. Hindi ba alam ni Father Ubod na tinawag ni Digong na stupid ang kanyang Diyos? Hindi ba alam ni Father Ubod na minura ni Rodrigo Duterte ang ating Panginoon? Hindi ba alam nitong si Father Ubod na binastos at minura ni Digong ang ating Santo Papa? Well, alam po natin sa ating mga Katoliko na ang Santo Papa ang representasyon ng ating mahal na Poong Hesus. Siyempre sa ibang relihiyon po, hindi naman po uso sa kanilang Papa. Sa ating pong mga Katoliko meron. So kung ano po ang paniniwala nila, okay lang po yun. Kasi hindi naman po sila Katoliko. Pero itong si Father Ubod, Katoliko na, pari pa ng simbahang Katoliko. Natanggap mo yon, Father Ubod, na tinawag ni Digong na stupid God
yung Diyos na naglagay sa iyo dyan sa pwesto mo? Natanggap mo, Father Ubod, na minura ni Digong ang Santo Papa? Doon po kasi sa gustong malaman, bakit nga ba tayo may Santo Papa? If you are going to trace back the history of the popes, malalaman nyo na ang unang Santo Papa ay si Saint Peter o si Pedro. Dahil sabi ng Panginoon Diyos, upon this rock, I will build my church. So, inatasan niya si Pedro na maging kauna-unahang Papa. So, mula kay Pedro hanggang sa ating Papa sa ngayon. Pero yung Pope na yan ay minura ni Digong. At yan, tinanggap ni Father Ubod. Okay na siguro eh. Tao lang naman din yung Santo Papa na yan eh. Minura ni Digong, okay lang kay Father Ubod. Pero ang tawaging stupid God ni former President, ang ating Panginoon, natanggap mo yon, Father Ubod? Dahil kung titignan natin, mas pinaburan mo itong taong tumawag ng stupido sa ating Diyos kesa dun sa Diyos mismo na pinaglilingkuran mo. Nasaan ang loyalty mo dyan? Tandaan po natin, nakalagay sa Biblia, you cannot serve two masters. Pari ka pa naman ng simbahang Katoliko. So para sa akin, wala akong pakialam. Wala akong masasabi kung ang choice itong si Father Ubod ay sabihin niya na ang constitutional yung pagkakadakip kay former president at dinala sa dahig. Yan po ang paniniwala niya eh. So be it. Ang hindi ko talaga matatanggap, pari ka pa man din ng simbahang Katoliko at pumayag ka dahil pumirma ka sa signature campaign eh. Meaning, pumapayag ka na bastusin ang Papa, na murahin at tawaging estupido ang ating Panginoon Diyos. Madalas ko nababanggit ito eh. Tinatanong ko yung mga deboto ng ating Panginoon. Yung halos araw-araw dumadaan ng simbahan at paglinggo talagang umaattend ng misa. Pero, mga nakasuporta kay Rodrigo Duterte, dapat mamili kayo. Sino ba ang paglilingkuran nyo? Ang ating ama o si Rodrigo Duterte? Kasi para sa akin, you can make choices sa ibang aspeto ng buhay natin. Kanya-kanya po yan eh. We have the freedom of choice. Binigay po yan ng ating Panginoon sa atin. Freedom to choose. Pero pagdating sa usaping ito, nagdadasal kayo sa ating Panginoon Diyos, and yet sumusuporta kayo sa taong tinawag na stupido, yung taong dinarasalan ninyo. Nasaan po ang logic doon? Matagal na akong naghihintay sa comment section ko na merong isang Katoliko na magpaliwanag kung bakit siya ay Romano Katoliko, ang Panginoon niya ay ang ating Diyos, pero tanggap niya na tawaging stupido ni Rodrigo Duterte ang ating Panginoon. Eh di lalo na rito, isang pari, Father Siano Ubod, na pumirma sa signature campaign. Again, okay lang kung yun ang paniniwala niya. Pero pagdating sa usaping moral, tanggap ni Ubod na tawaging estupido ang kanyang Diyos? Father, servant of God ka ba o servant ni Duterte? Pero tandaan po natin kung totoong paring Katoliko ito, he is just a part of the church. He doesn't represent the whole Catholic Church. I hope he will be enlightened. Sana magising siya, matauhan sa katotohanan. Isa rin siyang nabingi at nabulag. Alam mo dapat, Father, ang gawin mo, umalis ka na sa Catholic Church. Kahihiyan ka po ng simbahang Katoliko. Dapat nanahimik ka na lang eh. Kasi kung para sa'yo, okay lang na pumirma dyan sa signature campaign dahil meron ka pinaglalaban at para sa'yo ay unconstitutional yung ginawang pag-aresto kay Digong, fine with me. Pero talagang hindi ko matatanggap, pari ka pa man din ng simbahang Katoliko, pero tanggap mo na minura ni Digong ang ating Panginoon Diyos at tinawag na stupido, binastos at minura ang Santo Papa at yung kanya mga green jokes, yung kanya mga pag-amin ng pagpatay in public, documented. Tanggap mo lahat yun. So, ang tanong ko, talaga bang ikaw ay pari ng ating Panginoon o pari ka ni Duterte?